Yan, okay mga kaibigan, mga kaimpanta, welcome back to my YouTube channel. Yan, okay mga kaimpanta, at kararating lang namin dito sa Barangay Sablang. Meron kami rito grass cutter na Honda GX35. Tapos gusto ko sanang ipakita sa inyo, ito ba ay aandar pa dahil sa loob ng 3 months, 4 months na hindi siya nagagamit. Dahil nga parehang ulan, hindi kami makapag grass cutter dahil maulan. Ngayon, ilalabas ko yung grass cutter. Titingnan natin kung aandar pa ba siya. Tingnan natin kung ano magiging problema after 3 months, 4 months na hindi ginamit. Ito ba aandar pa? Aandar siya? O ano magiging problema niya? Okay, let's go. Ito nga pala mga kaibigan. Ito nga pala yung grass cutter na Honda GX35 4 stroke. Okay, atin mo lang punasan. Yan. Ano siya, bali medyo marumi at saka parang basa-basa dahil siguro gawa ng dagat, yung ampiyas ng dagat napunta rito kaya medyo parang basa-basahin siya. Pero hindi naman siya rito nababasa ng ulan dahil nga nasa loob. Okay. Ngayon titingnan natin mga kaibigan kung ito ay aandar. Kung aandar naman siya ay ano pang magiging problema niya. Okay, tara doon tayo sa labas. Okay. Yan, okay mga kaibigan, ipakita ko lang sa inyo ano. Bali wala na siyang switch dito. Wala na siyang switch, yung on off. Bali ito na siya. Dinugtungan ko na lang ng wire. Yan. Pag didikitin ko lang, mamamatay na siya. Kaibigan, paantarin na natin ano, ano ba magiging problema nito. Okay, start na natin. Bali ipakita ko muna sa inyo. Ito nga pala yung langis. Check natin yung langis muna kung may langis. Saka yung gasolina nito siguro baka ano siya, papanis na yung gasolina. Okay. Langis, check natin langis. Tulan ng langis. Tulan ng langis mga kaibigan. Ay, meron pa, meron. Okay lang, meron pa. Gasolina, okay. Meron pa naman gasolina. Ito ay gasolina, matagal na ito. May gasolina pa. Pwede pa ito. Okay. Andarin natin. Taas na natin dito, yung parang pinaka-choke niya, tataas lang. Okay. Tapos bumbahin natin dito para yung gasolina umakyat dahil naka-empty na siya. Yan, okay, yung gasolina umakyat sa mismong karburador niya. Dahil ganito lagi itong ginagawa ko pagka matagal na naka-stop. Kusang bumababa yung gasolina. Yan, okay, nandito na siya oh. Marami siyang bula-bula. Hangin yan. Okay. Nakataas na yung choke. Okay. Gas throttle. Okay, pandarin natin. Nakauna siya. Tama ba? Okay. Medyo itaas natin yung gas, yung pinaka-throttle niya. Itaas lang natin ang bahagya. Ihitin lang natin dito. Yan, masyado mataas ang ano ito, minor. Natin ha. Umaandar siya pero hindi siya nagtutuloy-tuloy mga kaibigan no. Siguro baka dito sa pinaka ano niya. Mamaya try natin mamaya feeding to pinaka ano ba tawag dito? Yung hangin. Siyempre dalawa yan, yung gas at saka yung hangin. Kailangan nakamix. Okay, paandarin muna natin. Tapos saka natin ikukuhan. Yan, okay. Saka natin pihitin ulit.
Ibababa pala. Pag ubadar na siya, ibababa natin itong choke. Yan, okay. Bali, kaya pala hindi masyadong tuloy-tuloy ang andar. Kakachok pala. Nung binaba ko, yan, okay naman siya. Okay. Ngayon mga kaibigan, ang isusunod natin ay yung gas, sinelyador. Pipigayin natin, tignan natin kung mamamatay. Okay. Yan, okay mga kaibigan, mga kaipanta. Ngayon, pipigayin natin yung gas kung mamamatay ba siya. Okay. Yan, okay, namatay siya mga kaibigan, namatay. Ngayon, susubukan natin i-adjust yung hangin niya, yung hangin. Kailangan nakamix yan. Yung gasolina at saka yung hangin. Kaya siguro namamatay pag piniga yung sinilyador, yung gasolina. Ngayon, subukan natin pihitin. Okay. Hindi ko na siguro sa inyo ipapakita ano, dahil sa mga meron diyang grass cutter na Honda GX35, alam niyo naman siguro kung nasan yung pihitan ng hangin. Hangin. Okay, pihita ko ng clockwise. Isa lang. Okay. Pandarin ulit natin. Hindi na natin isuchok dahil nakaano naman siya, mainit na. Mainit na yung makina. Yan, okay mga kaibigan. Ngayon, pagka naka-choke, maandar siya. Tapos pag unti-unti ko yung binababa yung choke, namamatay siya. Yan, okay mga kaibigan, paalala lang po, ako po ay walang idea kung paano talaga masusolusyonan to. Kumbaga man ay ginagawa ko lang yung aking alam ko na pwedeng makatulong para mapandar ito. Kaya ngayon, aking ayusin sa abot ng aking makakaya. Dahil pag siya naka-choke, mataas ang gas, maandar. Pag unti-unti ko binaba yung choke, namamatay na siya. Okay. Paandarin ulit natin. Subukan natin baba yung throttle, yung choke, dandahan. Mamatay talaga. Namamatay siya pag binaba yung choke. Okay, gawa natin ng paraan to. Kaya okay mga kaibigan, mga kaimpanta, bali ang ginalaw ko lang dito ay ito siya mga kaibigan. Aking pinihit-pihit lang to. At saka itong sinilyador yung gas. Yan, okay. Meron namang umakit na gasolina sa kanyang karburador. Okay, nung medyo mainit ang kanyang makina, medyo gumanda-ganda na siya. Tapos medyo konting adjust lang dito sa hangin, yung pagkaka-mixture ng gasolina at saka hangin. Yan, okay. Sa ngayon, okay naman yung under niya. Okay, paandarin natin. Ngayon, hindi na natin itataas yung choke dahil mainit na yung makina. Okay, mainit na siya. At kagandahan lang nitong ating grass cutter na Honda GX35 ay kahit na pa-stock ng ilang buwan ay gumagana pa rin, umaandar pa rin siya. Okay. Ngayon nga lang, ang problema pagka medyo matagal na pa-stock, talagang pihitin mo lahat ng mga pwedeng pihitin para manumbalik yung kanyang lakas at saka yung kanyang kondisyon. Kung mainit na yung makina, yan kagaya na mainit na. Okay, pandarin natin. Hindi na natin tataas yung choke dahil mainit na yung makina.
Okay, yung gas, okay naman. Bali nakatingka na siya. Okay. Napakabilis niya panda rin. Okay, ito yung pinaka-throttle niya yung gas. Yan, okay mga kaibigan, patayin na natin. Yan, okay mga kaibigan, hanggang dito na lang yung video natin. Talagang napakahusay, napakaganda ng ating Honda GX35 kahit na siya ay imitation lamang. Yan, okay. Kaya kada punta natin dito, papandarin natin siya para hindi siya mapa-stuck, para hindi tayo mahirapan magkali-kalikot. Yan, okay. Bali ang ating lang ginalaw-galaw dito ay yung sa hangin at saka yung gasolina. Kunting adjust lang, timpla-timpla. At saka pinainit ng mainit na yung makina. Yan, okay. Lalong gumanda ang kondisyon ng makina. Okay. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Alright. Kaibigan, balik na tayo ng Impanta. Okay. Okay mga kaibigan, nakapadlock na yung ating bahay at tayo ay pabalik na ng Impanta, Quezon. Tayo nga pala ay mayroon dalang isang sakong kahoy panggatong natin. Magandang klaseng kahoy ito, mga tuod mga kaibigan. Okay. Tara, let's go. Yan tayo. Ito ko sa inyo yung kahoy. Yan, okay mga kaibigan, ito nga pala yung ating kahoy, isang sako. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung kahoy. Ito yung mga maliliit lang para ito sa kalan na mayroong blower. Okay, napakaganda yan, napakalingas. Let's go mga kaibigan. Okay. Saka muna, pakitipis lang. Tingnan nga. Ako muna ako nasasakay.